Nakaupo si Tala sa sahig ng sala ng napanalunan niyang kondo, hawak sa kanyang nanginginig na mga kamay ang isang sobrang may sulat kamay ng kanyang ina. Sumasayaw ang mga alikabok sa sinag ng araw na tumatagos mula sa matataas na bintana. Kakasapit lang ng ika-40 araw matapos pumanaw ang kanyang ina. At ngayon ay opisyal na itong pag-aari ni Tala. Sabihin mo sa asawa mo at sa pamilya niya na nagmana ka ng sangkatutak na utang. Muli niyang binasa ang mga linya. Bakit? Anong mga utang? Buong buhay nagtrabaho bilang doktor ang kanyang ina. Nag-ipon at namuhay ng simple. Ang condo unit na ito, na nasa mismong sentro ng Maynila, ay nagkakahalaga ng malaking pera. 3 kwarto na may view ng Roxas Boulevard, matataas na kisame, at matibay na nara ang sahig. Dito na ginugol ni Tala ang kanyang buong pagkabata. Bawat sulok ay puno ng alaala. Nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Ang asawa niya. Pangatlong tawag na ito ni Anton sa loob ng 1 oras. Ano na? Naiinip ang tono ng boses nito. Nakuha mo na ba ang mga dokumento? Oo, naasikaso na ang lahat. Sagot ni Tala, habang ibinabalik ang sulat sa sobre. Ayos. Makinig ka. Nakipag-usap ako kina mama at papa. Sabi nila. Maibebenta raw natin ang kondo. Na yan nang hindi bababa sa 25 milyon pesos. Baka higit pa. Isipin mo. Makakabili tayo ng 3-bedroom unit sa isang bagong building. At ang matitira. Anton, teka lang. Ano? Teka. Tala, alam mo namang hindi natin kailangan ng kondo na yan. Ibenta natin. Hatiin natin ang pera. At sa wakas, ay makakapamuhay na tayo ng maayos. Natahimik si Tala. Hatiin natin. Nakapagdesisyon na agad ito. Darating ako dyan pagkalipas ng 1 oras. Pag-usapan natin ang mga detalye. Hindi na naghintay ng sagot si Anton. Gusto ring makita ni na mama at papa ang unit. Tutal, tinulungan naman nila tayo noong nagpakasal tayo. Natatandaan mo? Natatandaan niya. 5 taon na ang nakalipas. Nagbigay nga ng pera ang mga magulang ni Anton para sa kasal nila, isang simpleng kasal na may 30 bisita. Simula noon, laging ipinapaalala ng mga ito. Ang ginawa nila sa bawat pagkakataon, ibinaba ni Tala ang telepono at muling tiningnan ang sulat. Walang ginagawa ang mama niya ng walang dahilan. Isa siya sa mga taong laging nakatingin ng ilang hakbang pasulong noong magpapakasal na si Tala kay Anton. Tahimik lang ang ina niya. Pero mababakas ang pag-aalala sa mga mata nito. Sigurado ka ba? Tanong nito noon. Mahal ko po siya. Sagot ni Tala. Hindi na tumutol ang ina. Pero pumunta ito sa kasal. Napilit ang ngiti. Tumayo si Tala mula sa sahig at pumasok sa kwarto ng kanyang ina. Walang nagbago rito. Ang bookshelf na abot kisame. Ang antigong tokador. Ang kama na maayos na nakalatag ang beige na kumot. Sa bedside table ay may isang litrato. Si Tala na nakauniporme sa eskwela. Nakangiti habang yakap ang mama niya. Binuksan niya ang drawer ng study table. Mga dokumentong maayos na nakasalansan sa mga folder. Laging masinop ang kanyang ina. Sinimulang tingnan ni Tala ang mga papeles, ang titulo ng kondo, mga medical records, mga lumang resibo. At doon niya nakita ang isang hiwalay na folder na may nakasulat na, para kay Tala. Sa loob ay may ilang dokumento. Ang una ay ang last will and testament na opisyal na notaryado kung saan ang buong kondo ay mapupunta lamang kay Tala bilang personal niyang pag-aari na hindi maaaring hatiin sakaling magkaroon ng annulment. Ang pangalawang dokumento ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ay kopya ng kanilang prenuptial agreement. Ang prenup nila ni Anton. Naalala ni Tala kung paano sila pumirma ng ilang papeles sa notaryo publiko 5 taon na ang nakalipas. Sabi ni Anton noon, isa lamang itong formalidad, isang standard na proseso. Nagtiwala siya rito at hindi na binasa ng maigi ang teksto. Pero ngayon, binabasa niya ang bawat salita. Lahat ng ari-ari ang naipundar sa loob ng kasal ay ituturing na pantay na pag-aari ng mag-asawa. Lahat ng ari-ari ang nakuha ng isa sa mag-asawa bilang pamana
ay ituturing ding conjugal property at hahatiin ng pantay sakaling mapawalang bisa ang kasal. 3 beses na binasa ni Tala ang huling bahagi. Ibig sabihin nito, kung makikipag-annul siya kay Anton, may karapatan ito sa kalahati ng kondo. Kahit pa pamana ito ng kanyang ina. Bihira ang ganitong mga kontrata at karaniwang pabor ito sa mas mayamang panig. Nagtatrabaho noon si Anton sa isang malaking kumpanya habang siya ay isang simpleng accountant lamang. Kumuha ng mamahaling abogado ang mga magulang nito. Wala siyang pinaghinalaan. Basta alam magulang nito. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ibig sabihin, sa buong panahong ito, sa ilalim ng prenup, may isa pang papel mga nakaprint na text messages. Namukhaan ni Tala ang numero ng telepono ni Anton. Ang petsa ng usapan ay 2 buwan na ang nakalipas. Eksaktong noong nasa ospital ang mama niya, sabi ng mga doktor. Maximum na 1 buwan na lang daw siya. Mapupunta na agad kay Tala ang kondo. Anong susunod? Ibinebenta natin. Nakita mo naman ang prenup na ginawa natin. Akin ang kalahati. Ayon sa batas. Matalino talaga ang anak ko. Sabi ko na nga ba dapat gamitin ang utak. Hindi na nga yata tanda ni Tala kung ano ang pinirmahan niya. Nagtitiwala siya sa akin. Napaupo si Tala sa silya. Umikot ang paningin niya sa kwarto. Ibig sabihin, alam nito, hinintay nitong mamatay ang ina niya. Nagplano itong kunin ang kalahati ng kondo. At alam ito ng mga magulang nito. Ang huling dokumento sa folder ay ang ulat mula sa isang private investigator. Kumuha ng investigador ang ina niya. Mga litrato, petsa, lokasyon. May kinakatagpong ibang babae si Anton sa loob ng 1 taon at kalahati. Regular. Tuwing Miyerkules at Biyernes. Mas bata ang babae. At nagtatrabaho sa parehong kumpanya. Nakaupo lang ng walang kibo si Tala. Nakatingin sa mga litrato. Hinalikan ni Anton ang babae sa labas ng gusali. Holding hands sila sa isang cafe. Pumasok si Anton kasama ang babae sa isang hotel. Sa buong panahong ito, alam ng mama niya. Inalam ng mama niya ang lahat. Nangalap ng ebidensya. At iniwan ang mga ito rito. Pero para saan ang sulat tungkol sa mga utang? Muling binuklat ni Tala ang sulat ng ina. Ngayon ay naiintindihan na niya. Gusto ng kanyang ina na magsinungaling siya kay Anton at sa pamilya nito tungkol sa mga utang para umatras ang mga ito, para hindi na nila pag-interesan ang kondo. Pero hindi ito sapat. Binibigyan pa rin ng prenup si Anton ng karapatan sa kalahati nito kapag na-annul sila. Kung sasabihin niya lang na may utang, baka hindi ito maniwala at humingi ng patunay. Muling binuksan ni Tala ang folder at nakita ang isa pang sobre, selyado. May nakasulat dito. Buksan kung handa ka ng kumilos. Binuksan niya ito. Sa loob ay may detalyadong instruksyon gamit ang sulat kamay ng ina, listahan ng mga kontak ng abogado, ilang karagdagang papeles, at isang flash drive. Sa isang pirasong papel ay nakasulat, "Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin, naiintindihan mo na ang lahat. Patawad kung hindi ko sinabi sa iyo ng mas maaga. Gusto kong ikaw mismo ang makakita sa katotohanan." Sa flash drive ay naroon ang mga recording ng pag-uusap ni Anton sa mga magulang nito at sa babae. Naglagay ako ng hidden mic sa kotse niya. Patawad. Pero hindi ko kayang panoorin na ginagamit ka lang niya. Ang mga abogado na iniwan ko ang contacts ay tutulong sa iyong mapawalang bisa ang prenup ninyo. Puno ito ng pandaraya. Nilinlang ka. Mananatiling buong sayo ang kondo. Pero gawin mo muna ang isinulat ko sa unang sulat. Sabihin mong may mga utang. Hayaan mong ipakita nila ang tunay nilang kulay. Hayaan mong makita mo ng sarili mong mga mata ang reaksyon nila. At saka ka kumilos. Lagi akong nasa tabi mo, Mama. Niyakap ni Tala ang sulat sa kanyang dibdib. Tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Pero hindi ito luha ng pighati. Luha ito ng pasasalamat. Pinrotektahan siya ng kanyang ina kahit hanggang sa kamatayan. Tumingin siya sa relo, darating sina Anton at ang mga magulang nito sa loob ng 20 minuto. Pinunasan ni Tala ang kanyang mga luha.
Maingat na ibinalik ang lahat ng dokumento sa folder at itinago ito sa kanyang bag. Pagkatapos, pumunta siya sa pasilyo, kinuha ang telepono at binuhay ang voice recorder. Tinuruan siya ng kanyang ina na maging handa. Makalipas ang eksaktong 18 minuto, tumunog ang doorbell. Binuksan ni Tala ang pinto. Sa bungad ay nakatayo si Anton, at sa likod nito ay ang mga magulang niyang sina Tita Carmen at Tito Arturo. Pare-pareho silang nakangiti. Pero sa mga mata nila, nakita na ni Tala ang hindi niya napansin noon. Kasakiman. Ano na? Tagapagmana. Inakbayan siya ni Anton at pumasok sa kondo. Patingin nga ng mansyon mo. Sinalubong sila ni Tala sa pasilyo na parang walang nangyari. Naunang pumasok si Anton. Sumunod si Tita Carmen na suot ang mamahaling alahas at si Tito Arturo na may kip-kip na folder ng mga dokumento. Napangisi si Tala sa isip niya. Halatang pumunta silang handa. Tala anak. Agad siyang niyakap ni Tita Carmen. Isang yakap na pakiramdam ni Tala ay sobrang peke. Kamusta ka na? Kawawa kong anak. Napakalaking kawalan nito. Hinayaan ni Tala ang biyenan. Nayakapin siya. Ramdam ang telepono. Sa bulsa, na patuloy na nagre-record. Sadyang nagsuot siya ng cardigan na may malalalim na bulsa. Salamat po sa pagpunta, sabi niya sa kalmadong boses. Tuloy po kayo sa kusina. Magtitimpla ako ng kape. Anong kape? Pumasok na si Anton sa mga kwarto. Sinusuri ang buong kondo. Na tila nagpepresyo. Tala, bagong gawa lang ang renovation dito ah. At bago lahat ng muebles. Halatang hindi nagtipid ang mama mo. Tahimik na pumunta si Tala sa kusina. Sumunod sila. At hindi nagtagal, ay nakaupo silang apat sa malaking dining table. Patuloy sa pag-arte si Tita Carmen na nalulungkot sa yumaong ina. Pero nakikita ni Tala kung paano magningning ang mga mata nito habang tinitingnan ang mga mamahaling appliances at disenyo. Nagsalita si Anton. Pumasok na sa usapan si Tito Arturo. Kaya bang makita ang Roxas Boulevard mula rito? Opo. Tumango si Tala. Paboritong lugar yon ni Mama. Tala, kailangan nating mag-usap ng seryoso. Lumapit si Anton. Kinausap ko na ang isang ahente. Kinuwenta niya ang kondo sa 25 milyon. Pwede na nating i-post ngayong linggo. Humigop si Tala ng kape. Binibigyan sila ng oras para magsalita. Simple lang ang payo ng kanyang ina. Hayaan mo silang magpakita ng tunay na kulay. Ibebenta? Nagkunwari siyang nagulat. Pero bakit? Nagkatinginan sina Tita Carmen at Anton. Tala anak, naiintindihan mo naman 'di ba? Hinawakan ng biyenan ang kamay niya. Malaking pera ang 25 milyon. Makakabili kayo ni Anton ng isa pang magandang kondo. At ang matitira, ipantatayo natin ang negosyo ng pamilya. Dugtong ni Anton. Matagal ko nang gustong magtayo ng sariling kumpanya. Tala, ito na ang pagkakataon natin. Pero kondo ito ni Mama. Kumunot ang noo ni Tala. Dito siya tumira ng napakaraming taon. Tala, maging praktikal tayo. Ibinaba ni Tito Arturo ang folder sa mesa. Hindi mo kayang bayaran ang maintenance ng 2 bahay. Ang association dues, amilyar, at higit sa lahat, ayon sa batas, kalahati ng pamanang ito ay pag-aari ni Anton. Heto na, naramdaman ni Tala ang paghigpit ng dibdib niya sa galit. Pero nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Kalahati? Tanong niya ulit. Bakit? May prenup tayo ah. Kinuha ni Anton mula sa folder ng ama ang pamilyar na dokumento. Tanda mo? Nakasulat dito ng malinaw. Lahat ng ari-ari ang nakuha sa loob ng kasal, kabilang ang pamana, ay hahatiin ng pantay. Kinuha ni Tala ang dokumento at nagkunwaring binabasa ng maigi. Ang totoo, sa ulado na niya ang bawat salita. Hindi ko po matandaan na may nakasulat tungkol sa pamana. Bulong niya. Tala, pero pumirma ka dyan. Ngumiti nang may pagyayabang si Tita Carmen. Legal ang lahat yan. Sinadya pa nga natin yan sa abogado. Tanda mo? Oo, natatandaan ni Tala
Natatandaan niya kung paano siya kinumbinsi ng mga itong pumirma bilang formalidad, kung paano sinabing isa lang itong standard na proseso. In love siya noon. Nagtiwala. Kaya hindi na niya binasa ang maliliit na letra. Ibig sabihin, kung ibebenta natin ang kondo, kalahati ng pera ay kay Anton? Paniniguro niya. Well, technically, oo. Pero pamilya naman tayo. Sabay nating gagamitin ang pera. Bibili tayo ng mas magandang bahay, magtatayo ng negosyo. Nakakita na nga si Anton ng magandang pwesto para sa opisina. Hindi mapigilang isingit ni Tita Carmen. Sa magandang lugar, at mura. Tutulungan pa namin kayo sa pagpapaayos. 'Di ba, Arturo? Tumango si Tito Arturo, pero napansin ni Tala ang tila sakim na kinang sa mga mata nito. Hinahati na nila ang pera. Teka lang, lumayo siya kay Anton. May kailangan akong sabihin sa inyo. Pare-parehong naging alisto ang tatlo. Hindi lang kondo ang iniwan sa akin ni Mama. Pinihit ni Tala pababa ang boses niya. Nagkukunwaring nahihiya. Mayroon ding mga utang. Bumalot ang katahimikan. Bumalot ang katahimikan. Si Anton ang unang nakabawi. Anong mga utang? Malalaki. Kinuha ni Tala. Mula sa bulsa ng kanyang cardigan, ang isang nakatuping papel. Isa sa mga nakita niya sa sobre ng kanyang ina. Ito ay isang totoong dokumento. Listahan ng mga gastusin sa ospital sa huling taon ng buhay ng ina niya. Nagkasakit ang mama niya. Mahal ang mga paggamot. Kumuha ito ng mga loan. Hinablot ni Anton ang papel. Lumapit palalo si Tita Carmen. Nagbabasa mula sa balikat nito. 2.3 million. Nabasag ang boses ni Anton hanggang sa maging matinis. Tala, nagbibiro ka ba? Ngayon ko lang din mismo nalaman. Ibababa ni Tala ang kanyang mga paningin. Heto ang sulat mula sa bangko. Ang utang ay mapupunta sa tagapagmana, ibig sabihin, sa akin. Sa'yo at kay Anton. Mabilis na pagtatama ni Tito Arturo. Kung conjugal ang pamana, conjugal din ang utang. Namutla si Tita Carmen. Arturo, anong sinasabi mo? Walang pinirmahang kahit anong loan si Anton. Pero sakop din ng prenup ang mga utang. Ininosente ni Tala ang tingin sa kanila. Hindi ba? Kayo na mismo ang nagsabi. Lahat ng nakuha sa loob ng kasal ay hahatiin ng pantay. Ibig sabihin, pati mga utang, nakita niya kung paano sila nagkatinginan. Kung paano bumakas ang gulat at takot sa mga mata nila. Hinablot ni Tito Arturo ang prenup at nagmamadaling nilipat-lipat ang mga pahina. Walang tiyak na nakasulat dito tungkol sa mga utang. Bulong niya. Pero hindi rin nakasulat na hindi kasama ang mga utang. Nagkibit balikat si Tala. Ayon sa abogadong nakausap ko kanina, kung conjugal ang pamana base sa kontrata, conjugal din ang mga obligasyon. Tama naman 'di ba Anton? Napahawak si Anton sa ulo niya. Tala. Pero 25 milyon naman ang halaga ng kondo. Ibenta natin. Bayaran ang utang. At may matitira pa. Hindi eksaktong ganun. Naglabas pa ng isang dokumento si Tala. Siya mismo ang gumawa nito kaninang umaga. Base sa mga totoong resibo, mayroon pang estate tax, bayad sa notaryo, utang sa association dues ng 3 buwan. Hindi na nabayaran ni Mama. At isa pang loan na nakita ko sa mga papeles niya. Para sa renovation ng kondo. Inilatag niya ang listahan sa harap nila. Totoo ang mga numero. Ngunit sadyang pinili ng maigi. Sa kabuuan, umaabot sa humigit kumulang 4 na milyon ang utang. 4 na milyon? Tumaas sa pagkakatili ang boses ng biyenan. Paanong aabot ng 4 na milyon ang utang? Maganda ang trabaho ng mama mo. Nagkibit balikat si Tala. Pinipilit na panatilihing kalmado ang mukha niya. Patuloy na nire-record ng voice recorder sa bulsa niya ang bawat salita. Mahal ang gamutan. Mga eksperimental na gamot. Mga pribadong ospital. Umasa siya hanggang sa huli. Kaya umutang siya. Umutang. Pag-uulit ni Tito Arturo, ang tatay ni Anton, at namutla ang mukha nito. Ginamit na kolateral ang kondo. Hindi ko alam ang lahat ng detalye. Pagsisinungaling ni Tala, sabi ng notaryo. Darating daw ang iba pang mga dokumento sa loob ng 1 linggo.
Doon natin malalaman ang lahat. Napahawak sa dibdib si Tita Carmen. Anton, anak, daing niya. Isa itong kalamidad. Umaasa pa naman tayo. Napatigil siya. Pero huli na ang lahat. Sinalubong ni Tala ang tingin niya at nakita ang purong pagkataranta roon. Umaasa sa saan? Tita Carmen? Tahimik niyang tanong. Bumalot ang mabigat na katahimikan. Nakatitig si Anton sa sahig. Pasumpong-sumpong na nakakuyom at nakabuka ang mga daliri ng kanyang ina. Napatikhim sa kamao ang kanyang ama. Iniisip lang namin na baka matulungan ka namin. Sa wakas ay naibulalas ni Anton sa pag-asikaso ng mga papeles. Baka pwedeng ibenta agad ang kondo para mabayaran ang utang. Ibenta, pag-uulit ni Tala. Ang kondo na nasa Maynila para sa 25 milyon para magbayad ng 4 at hatiin ang natitira. Napangiwi si Anton. Ayon sa batas, may prenup tayo, di ba? Tanda mo? Tanda ko. Tumango siya. Ibig sabihin, gusto mo ng kalahati sa matitira? Kapag nabayaran na ang utang, iyon ang nasa batas. Nakialam si Tita Carmen at tumigas ang tono ng boses niya. Ang prenup ay isang legal na dokumento. Ang pamana ay hahatiin ng pantay sa mag-asawa. Kahit pa ang pamana ay mga utang. Ibinuka ni Tita Carmen ang bibig niya at saka isinara. Halos makita ni Tala kung paano gumagana ang utak nito. Iba naman ang utang at iba rin ang kondo. Sa wakas ay sabi ng biyenan. Ibebenta natin ang kondo. Babayaran ang utang. At hahatiin ang matitira. Makatarungan naman yon. Makatarungan. Pag-alingaw-ngaw ni Tala. Paano kung mas malaki pa ang utang kaysa sa halaga ng kondo? Nabingi sila sa sobrang katahimikan. Imposible yan, bulong ni Tito Arturo. Ang 4 na milyon. Ay hindi. Sinabi ko lang yung mga utang na nasa bangko. Pagputol ni Tala. Pero umutang din si Mama sa mga kasamahan sa trabaho. Sa mga kaibigan. May mga promissory notes. Hindi ko pa nababasa ang lahat. Kasinungalingan niyon. Pero napakatamis na kasinungalingan. Pinanood ni Tala kung paano pinoproseso ng pamilya ng asawa niya ang impormasyon. Ibig sabihin, baka maging 5 o 6 na milyon, bulong ni Anton. Baka nga, pero tiningnan nito ang ina, tapos ang ama. Kung ganoon, hindi sasapat ang kondo para mabayaran ang utang. Baka nga, hindi sumapat. Napasandal pabalik si Tita Carmen sa silya. Anton, sabi niya, at nanginginig ang boses niya. Kailangan nating mag-isip. Iba na ang sitwasyon. Anong eksaktong nag-iba? Inosenteng tanong ni Tala. Kasi, kung mas malaki ang utang kaysa sa pamana, ayon sa batas, nag-aalangan si Tita Carmen. Ibig sabihin, obligasyon ng mga tagapagmana na bayaran ang utang ng namatay hanggang sa halaga ng pamana. Halatang may nabasa ito bago pumunta. Naghanda. Tama. Tumango si Tala. Pero sinasabi ng prenup na pantay na hahatiin ang pamana. Ibig sabihin, pantay ding hahatiin ang mga utang. Mas namutla si Anton. Teka lang Tala. Ibig mong sabihin, kung mas malaki ang utang kaysa sa halaga ng kondo, kailangan ko ring bayaran ang kalahati ng mga utang mo. Pagtatapos ni Tala. Makatuwiran naman, di ba? Hindi yan tama. Asik ni Tita Carmen. Hindi ang ina niya ang umutang. Pero ang asawa niya ang nakatanggap ng pamana. Ganti ni Tala. At ayon sa prenup na pilit ninyong pinagpipilitan, may karapatan siya sa kalahati-kalahati ng lahat. Ang mga assets at ang mga liabilities. Hindi abogado si Tala. Pero ang mga papeles ng kanyang ina ay naglalaman ng mga detalyadong legal na payo. Na plano ng ina niya ang lahat. Tumikhim si Tito Arturo. Baka, hindi natin kailangang magmadali. Maingat nitong sabi. Hintayin muna natin ang lahat ng dokumento. Alamin natin ng eksakto kung magkano ang utang at saka tayo magdesisyon kung ano ang gagawin. Baka mas mabuting i-waive na lang ang karapatan sa pamana, mungkahi ni Anton.
At halos hindi mapigilan ni Tala ang mapangising tagumpay. Heto na! Dito mismo siya inaakay ng plano ng kanyang ina. I-wave? Tanong ni Tita Carmen. Pero Anton, para Anton, ma, kung 6 na milyon ang utang at 25 ang halaga ng kondo, mabilis na sabi ni Anton. Pero paano kung mas malaki pa ang utang? Paano kung aabot sa 10 o 15 milyon? Kailangan kong maglabas ng sarili kong pera para magbayad mula sa sariling pera. Gustong tumawa ni Tala. Walang sariling pera si Anton. Nagtatrabaho itong mid-level manager. Maayos ang sweldo, pero hindi sapat para magbayad ng milyon-milyong utang. Tama si Anton. Biglang sumang-ayon ang ama nito. Masyado itong delikado. Napakadelikado. Tala. Baling sa kanya ni Anton. At nagmamakaawa ang tono ng boses nito. Puwede bang ikaw na lang ang sumalo ng lahat? Ang pamana, ibig kong sabihin, at ang mga utang din. At ako, pipirmahan ko ang waiver ng karapatan ko. Heto na. Ito mismo ang hinihintay niya. I-waive? Pagpapabagal niya. Pero ang prenup natin, pwedeng gawa ng paraan ng kontrata. Mabilis na sabi ni Anton. Gagawa ako ng affidavit of waiver of rights sa pamana. Ipapanotaryo ko. At pagkatapos ay sayo na ang lahat. Ang kondo at ang mga utang. Anton, pag-isipan mong mabuti, sigaw ni Tita Carmen. Napag-isipan ko na ma. Ayokong magbayad ng utang ng iba habang buhay. Tumayo si Tala at lumapit sa bintana. Sa labas ng salamin, tanaw ang lungsod ang kanyang lungsod. Ang view na pinakamamahal ng kanyang ina sa buong mundo. Ang view na gusto nitong ipreserba para sa kanyang anak. Sige, mahinang sabi niya. Kung gagawa ka ng opisyal na waiver ng bahagi mo sa pamana, sasaluhin ko ang lahat. Napatalon si Anton mula sa sofa. Totoo Tala? Seryoso ka? Seryoso. Basta siguraduhing maayos ang proseso. Sa notaryo, may selyo, para walang habulan sa huli. Siyempre, tango ng tango si Anton. Bukas na bukas din. Hindi. Sa makalawa, Lunes, pupunta ako sa notaryo. Tiningnan ni Tita Carmen ang anak, na tila ngayon lang niya nakilala. Napayuko naman si Tito Arturo. Halos maawa sa kanila si Tala. Halos lang, kung gayon, napagkasunduan na. Sabi niya. Tatanggapin ko ang pamana at lahat ng obligasyong kasama nito. At malaya ka na sa anumang habol. At sa mga utang, paniniguro ni Anton, at sa mga utang, pagsang-ayon ni Tala. Umalis sila pagkaraan ng kalahating oras. Sinusubukan pa ring kumbinsihin ni Tita Carmen ang anak, pero buo na ang desisyon nito. Mas nanaigang takot sa utang kaysa sa kasakiman. Nang sumara ang pinto, nilabas ni Tala ang voice recorder at pinatay ito. Pagkatapos ay tinawagan niya ang numerong iniwan ng ina niya sa mga papeles. Hello? Attorney, Patricia, ako po si Tala. Opo, anak ni Lourdes. Nangyari po ang lahat, ayon sa hinulaan niya. May recording ako. At bukas, gagawa ng waiver ng pamana ang asawa ko. Opo. Pagkatapos nito, gusto ko nang magsampa ng annulment at ipawalang bisa ang prenup natin. Mga ebidensya ng pangangaliwa? Opo. Kumpleto po. Nakuha lahat ni Mama. Nagsasalita siya, habang may kakaibang pakiramdam na pumupuno sa dibdib niya, isang halo ng ginhawa, pasasalamat, at huling yugto ng kalungkutan. Wala na ang ina niya. Pero nagawa pa nitong protektahan ang anak. Nagawa nitong ipakita ang katotohanan. Nagawa nitong ibigay ang lahat ng kailangan niya para maging malaya. Walang anumang utang. Ang mayroon lang ay ang kondo, kalayaan, at isang bagong buhay na magsisimula na ngayon. Tinanggap siya ng abogadong si Attorney Patricia. Kinabukasan mismo, formal at seryoso ang opisina. Madilim na kahoy. Mga bookshelf na puno ng mga libro ng batas. Inilatag ni Tala sa mesa ang lahat ng nakita niya sa vault ng kanyang ina. Ang prenup, ang mga nakaprint na text, mga litrato,
at ang flash drive na may recordings ng mga pag-uusap. Tahimik na pinag-aralan ni attorney Patricia ang mga dokumento. Paminsan-minsang nagsusulat sa kanyang notepad, na natiling propesyonal at walang emosyon ang mukha nito. Sa wakas, tumingala siya. Napakatalinong babae ng mama mo, sabi niya. At napakatiyaga, ang pag-iipon ng ganitong kabigat na ebidensya ay hindi trabaho ng isang buwan lang. 1 taon at kalahati. Mahinang sagot ni Tala. Base sa mga petsa sa recordings, mapapawalang bisa natin ang prenup ng walang problema. Tinapik ng abogado ang dokumento gamit ang panulat. Maliwanag ang mga ebidensya ng panlilinlang. Fraud. Dito. Pinirmahan mo ito sa paniniwalang standard na formalidad lang ito para sa loan. Opo, sabi ni Anton kailangan daw ng bangko. Na insurance lang daw ito sakaling magkahiwalay kami para hindi mahati ang loan. Natuloy ba ang pagkuha niyo ng loan sa bangko? Hindi po. Makalipas ang 1 buwan, sabi niya nagbago raw isip niya. Mag-ipon na lang daw kami. Tumango si attorney Patricia. Habang nagsusulat. Maganda. Isang klasiko. At malinaw na panlilinlang noong ginawa ang kasunduan. Dagdag pa rito. Mayroon tayong mga text kung saan direktang pinag-uusapan ang plano nilang nakawin ang pamana. Masamang intensyon na ito. Ipapawalang bisa ng korte ang kontratang ito. Naramdaman ni Tala na tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Paano po ang mga recordings? Tanong niya. Legal po ba ito? Gumamit si Mama ng kung anong hidden mic, mga wiretap. Gray area ito. Pag-amin ng abogado. Formal na paglabag ang pagre-record ng pribadong usapan nang walang pahintulot. Pero sa kasong sibil gaya ng annulment, maaring tanggapin ito ng korte bilang ebidensya kung nagpapatunay ito ng panlilinlang o fraud. Gagamitin natin ito bilang karagdagang ebidensya. Hindi ang pangunahin. Ang pangunahing basehan ay ang mismong kontrata at kung paano ito pinirmahan, kasama ng iyong salaysay. Pati ang mga text messages. Ibig sabihin, mananalo po tayo? Malaki ang posibilidad. Oo, pero maghanda ka dahil aabutin ng ilang buwan ang proseso at siguradong kukuha rin ng abogado ang asawa mo kapag nalaman niya ang nangyayari. Naikuyom ni Tala ang kanyang mga kamao. Pumirma na siya ng waiver of rights sa pamana sa notaryo. At may magbabago ba dahil doon? Ngumiti si Attorney Patricia. Sa unang pagkakataon mula nang mag-usap sila, binabago niya ng lahat. Kung kusa niyang in-waive ang karapatan niya dahil sa mga utang na hindi naman nag-e-exist. Technically, ay desisyon niya iyon base sa impormasyong ibinigay mo sa kanya. Pero pwede niyang paimbestigahan, pwede siyang humingi ng mga dokumento. Pero hindi niya ginawa problema na niya iyon. Ibig sabihin, buong sa akin na ang kondo, buong sayo, at ipapawalang bisa natin ang kontrata ng paatras, para wala siyang kahit anong basehan na humingi ng kabayaran. Tapos, magsasampa tayo ng annulment, at paghahati ng mga naipundar ninyo. Mayroon ba kayong conjugal properties? Nakapangalan sa kanya ang kotse. Yung rest house ay sa mga magulang niya. May maliit akong ipon sa bangko, 300,000 pesos. Hahatiin natin ang kotse. Ang rest house, kung mapapatunayan nating naglabas ka ng pera para sa pagpapaayos o pagpapagawa nito, ipunin mo ang mga resibo kung mayroon. Paano po ang pangangaliwa niya? Tiningnan ng abogado ang mga litrato. Ito ay para sa moral damages at dagdag na dahilan sa annulment, psychological incapacity, at fraud. Pwede nating isama sa kaso. Lumabas si Tala sa opisina na pakiramdam niya'y nakakahinga na siya. Nang maayos sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw. Malinaw ang plano. Isang planong sinusuportahan ng batas. Naplano na ng mama niya ang lahat. Sa bahay, naabutan niya si Anton na pambihirang nasa magandang mood. Nakaupo ito sa kusina hawak ang laptop, may tinatype, habang sumisipol. Bakit ang saya mo yata? Tanong niya, habang naghuhubad ng jacket. Wala naman. Lumingon ito, at ngumiti. Naisip ko lang na ang galing natin. Na tama lang ang ginawa natin sa waiver.
Isipin mo na lang ang sakit sa ulo natin sa mga utang na yon. Tumango si Tala habang naglalakad papuntang refrigerator. Oo nga, mabuti na lang pumayag ka. Nga pala, isinara ni Anton ang laptop niya. Tumawag si Mama. Nagtatanong kung baka may maitutulong daw sila. Doon sa utang mo, kung sakaling mahirapan ka na talaga. Ang bait naman niya. Kumuha si Tala ng tubig at uminom para itago ang kanyang pang-iinis. Sabihin mo salamat. Kakayanin ko to. Sigurado ka? 4 na milyon. Seryoso yon. Kakayanin ko. Pag-uulit niya ng mas matigas. May konting naiwang ipon si Mama. Hindi naman ganoon kasama. Nakita niya kung paano may dumaang reaksyon sa mga mata nito, interes. Pagkadismaya, halatang hinihintay nitong magpanik siya. Nalalapit siya para humingi ng tulong at magmakaawa. Sige, bahala ka. Nagkibit balikat si Anton. Ang mahalaga, okay tayo. Di ba Tala? Oo. Tiningnan niya ito. Ang taong kasama niya sa nakalipas na 5 taon. Katabi sa pagtulog. Kasama sa pagpaplano. Okay na okay tayo. Hindi nito napansin ang sarkasmo niya o sadyang ayaw lang marinig. Lumipas ang sumunod na 2 linggo sa isang kakaibang, nakakakabang katahimikan. Pumapasok si Tala sa trabaho. Umuuwi sa bahay. Nagluluto ng hapunan. Nakikipag-usap kay Anton tungkol sa panahon at mga balita. Ngumingiti siya, tumatango, nag-aarte bilang asawang kinakaya ang mga dumating na problema. At sa gabi, kapag tulog na ito, pumupunta siya sa kondo ng kanyang ina, na ngayon ay kondo na niya, at inaayos ang mga dokumento. Nakita niya ang mga resibo ng pagpapaayos sa rest house sa Batangas. Tinago ng kanyang ina ang lahat. Kahit ang mga resibo 5 taon na ang nakalipas. Nakita rin niya ang mga bank statements na nagpapatunay na si Tala ang nagbayad ng karamihan sa mga gastusin ng pamilya nitong huling 3 taon. Maayos ang kita ni Anton, pero parang bulang nawawala ang pera nito. Ngayon ay alam na niya kung saan napupunta, sa ibang babae. Nagsampa ng kaso si Attorney Patricia para ipawalang bisa ang prenup. Makalipas ang 1 linggo, inihain ng petisyon para sa annulment. Makalipas ang 3 araw, ibinigay ng courier ang subpina kay Anton. Nasa trabaho si Tala nang tumawag ito. Nanginginig ang boses nito. Hindi sa takot, kundi sa galit. Ano tong kalokohang to? Ang alin? Kalmadong tanong niya. Lumalayo sa mga katrabaho papuntang bintana. Annulment? Pagpapawalang bisa ng prenup? Ano bang pinagsasasabi mo? Ang pinagsasasabi ko, tapos na ang kasal natin, Anton. Matagal na itong tapos. Hindi ko lang napansin. Dahil saan? Dahil sa kondo? Nag-wave na ako Hindi dahil sa kondo. Mahina pero matatag niyang sabi. Dahil kay Vanessa. O kung sino man ang pangalan ng babaeng kinakatagpo mo sa loob ng 1 taon at kalahati. Bumalot ang katahimikan. Mahaba at nakakabinging katahimikan. Ano? Saan mo? Hindi mahalaga kung saan. Ang mahalaga, alam ko. Alam ko ang lahat. At alam ko rin ang tungkol sa prenup. Bakit mo iyon ipinapirma sa akin? Paano niyo pinlano ni mama mo na hatiin ang kondo pagkamatay ng mama ko? Tapos na, Anton. Alam ko na ang lahat. Tala, makinig ka. Nagkaroon ng nagmamakaawang tono ang boses nito. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Wag na. Magpaliwanag ka sa korte, sa abogado mo, at wala na akong sasabihin sa'yo. Ibinaba niya ang telepono. Nanginginig ang mga kamay niya. Kumakabog ang dibdib. Pero may kakaibang ginhawang kumalat sa loob niya. Nasabi na niya. Sa wakas ay nasabi na niya ang lahat ng naipon sa dibdib niya. Muling tumunog ang telepono. Si Anton. Pinatay niya ang tawag. Isa pang tawag. Isa pa. Naka-silent na ang telepono niya. At bumalik siya sa pagtatrabaho. Pagsapit ng gabi. Nang umuwi si Tala. Sa apartment na dati nilang tinutuluyan. Kung saan naroon pa ang mga gamit niya. Wala si Anton. Pero nandoon ang mama nito. Nakaupo si Tita Carmen sa sofa sa sala. Nakahalukip-kip. Matigas ang mukha.
Malamig ang mga mata. Saan niyo nakuha ang susi? Tanong ni Tala, mula sa pinto. May spare key si Anton. Mataray na sagot nito. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan. Meron tayong dapat pag-usapan. Tumayo si Tita Carmen. Sisirain mo ang pamilya nang dahil lang sa mga kalokohan? Kalokohan? Napangisi si Tala. Ang pangangaliwa ba ay kalokohan? Panlilin lang sa prenup. Kalokohan? Huwag kang mag-imbento. Walang panlilin lang na nangyari. Ikaw ang kusang pumirma. Sa ilalim ng kasinungalingan. Napatunayan na iyan. Walang napatunayan. Tumaas ang boses ni Tita Carmen. Mukha ka lang pera. Nakakuha ka ng kondo at akala mo kung sino ka ng reyna. At nakalimutan mo ang asawa mo, ang pamilya nyo. Dahan-dahang ibinaba ni Tala ang bag niya sa sahig. Seryoso? Kayo ng anak nyo ang nag-usap kung paano hatiin ang pamana ng mama ko habang buhay pa siya? Kayo ang nagturo sa kanyang isingit ang peking prenup na iyon. At sasabihin nyo sa akin ang tungkol sa pamilya? Namutla si Tita Carmen. Saan? Sinong nagsabi sa'yo? Hindi mahalaga. Ang mahalaga, may mga ebidensya ako. Lahat ng text ninyo, lahat ng recordings, lahat. Napaupo pabalik sa sofa ang matanda. Nawala ang pagiging matapang nito. Anong gusto mo? Mahinang tanong nito. Pera? Umiling si Tala. Gusto ko ng annulment at hustisya. Iyon lang. Isinara ni Tala ang pinto. Matapos umalis nang nagpupuyos na si Tita Carmen at napasandal siya rito. Nakakaramdam ng kakaibang pinaghalong ginhawa at kaba sa kanyang katawan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Umaagos pa rin ang adrenaline sa kanyang dugo. Matapos ang komprontasyon, naglakad siya papuntang sala at umupo sa maliit na sofa malapit sa bintana kung saan tanaw ang gabi sa lungsod. Nag-vibrate ang telepono niya. Mensahe mula kay Attorney Patricia. Tala. Bukas ng 10 a.m., meeting sa opisina ko. Kailangan nating pag-usapan ng diskarte. Kumuha ng abogado si Anton. Si Attorney Mendoza. Matinding kalaban, pero handa tayo. Nag-type ng maikling sagot si Tala. Pupunta po. Pagkatapos ay sumandal siya sa sofa at ipinikit ang mga mata. Naplano ng kanyang ina ang maraming bagay. Pero nahulaan kaya nito ang lahat? Hindi tanga si Anton. Kapag nalaman nitong nalinlang siya tungkol sa mga utang, magagalit ito ng husto. At doon, naputol ang pagmumuni-muni niya nang tumunog ang doorbell. Napabuntong hininga si Tala. Bumalik ba si Tita Carmen? Lumapit siya sa peephole at nakahinga ng maluwag. Nasa labas si Rina. Ang best friend niya noong college. Mukha kang nakipaggiyera sa World War III. Pumasok si Rina sa loob. Hinuhubad ang magaan niyang jacket. 3 beses kitang tinawagan. Hindi ka sumasagot. Kaya dumaan na ako. Sorry. Ngumiti ng pagod si Tala. Sobrang daming nangyari ngayong araw, habang umiinom ng kape. Ikinuwento ni Tala sa kaibigan ang lahat. Tungkol sa sulat ng ina niya. Sa prenup. Sa panloloko ni Anton. Sa plano tungkol sa utang. At sa pagpunta ng biyenan niya. Nakikinig si Rina. Paminsan-minsan ay napapasinghap at napapailing. Henyo talaga ang mama mo. Sa wakas, ay sabi nito. Isang tunay na strategist. Pero, Tala, alam mo namang magiging mahirap ang mga susunod na araw. Hindi mapapatawad ni Anton ang ganitong klaseng kahihiyan. Ang mga lalaking katulad niya. Mapaghiganti. Alam ko, tumango si Tala. Pero anong gagawin ko? Ibibigay ko sa kanya ang kalahati ng kondo na buong buhay pinag-ipunan ni Mama. Gayong alam kong niloko niya ako. Siyempre hindi. Hinawakan ni Rina ang kamay niya. Tama lang ang ginagawa mo. Mag-ingat ka lang. At kung may kailangan ka, nandito lang ako lagi. Matapos umalis ng kaibigan. Matagal bago nakatulog si Tala. Nakahiga siya sa dilim at iniisip ang ina. Kung gaano karaming sakit ang tiniis nitong mag-isa, habang nangongolekta ng ebidensya at nagpaplano ng proteksyon para sa anak.
Alam ng mama niya ang tungkol sa panloloko at walang sinabi. Dahil naiintindihan nitong hindi agad maniniwala si Tala. Kailangan niya ng mga katotohanan, dokumento, at hindi matatawarang mga patunay. Patawad mama, piping bulong ni Tala. Patawad kung naging bulag ako. Kung hindi ko nakita kung sino talaga ang nasa tabi ko. Maagang nagsimula ang umaga niya. Nagbihis si Tala, isang business suit, simpleng makeup, at nakapusod ng maayos ang buhok. Kailangan niyang magmukhang tiwala at kalmado. Kahit sa loob niya'y kinakabahan siya. Sinalubong siya ng abogado ng may ngiti. Propesyonal pero mainit. Maupo ka Tala. Gusto mo ng kape? Opo. Salamat. Inilatag ni Attorney Patricia ang mga folder ng dokumento sa mesa. Sige, simulan natin mula umpisa. Simula niya. Kumuha nga ng abogado ang asawa mo. Ibig sabihin nito, seryoso siya. Pero nasa atin ang kalamangan. Anong klasing ebidensya? Malinis magtrabaho ang ina mo. Lisensyado ang detective agency na kinuha niya. Legal na nakuha ang mga recordings. Ginawa ito sa mga pampublikong lugar, kung saan walang expectation of privacy. Kusang ibinigay ng mga third parties ang mga text messages. Malinis ang lahat sa paningin ng batas. Binuksan ni Attorney Patricia ang isa sa mga folder. Bukod diyan, mayroon pa tayong iba. Nag-request ang mama mo na magkaroon ng financial forensics. Lumalabas na, sa nakalipas na 1 taon at kalahati, nag-withdraw si Anton mula sa bank account ninyo ng halos 1 milyon. Alam kong bilang accountant, nagtiwala ka nang sabihin niyang para ito sa mga joint investments ninyo at business ventures niya. Pero napatunayan ng detective na malaking bahagi ng pera ang napunta sa kabit niyang si Vanessa, yung kondo na nirerentahan niya para makipagkita sa babae, mga alahas, mga biyahe. Naramdaman ni Tala na tila nanlalamig ang loob niya. 1 milyon para sa kabit, habang siya ay nagtatrabaho, nag-aasikaso sa bahay, at nagmamalasakit sa pamilya. Pwede ba itong magamit? Matamlay na tanong niya. Siyempre. Ang tawag dyan ay dissipation of marital assets. Pwede tayong humingi ng kabayaran. Dagdag pa ito na matinding argumento para mapawalang bisa ang prenup at mapatunayan ang psychological incapacity para sa annulment. Pinirmahan mo iyon sa ilalim ng panlilinlang at patuloy na nilalabag ni Anton ang obligasyon niya bilang asawa. Sa sumunod na 1 oras, pinag-usapan nila ang diskarte. Ipinaliwanag ni Attorney Patricia na ang unang hearing ay nakaschedule makalipas ang Toks Linggo. Siguradong igigiit ni Anton na walang anumang utang at hihingin ang kalahati ng pamana gamit ang prenup. Pero, di ba nag-waive na siya ng karapatan sa pamana sa notaryo? Pagtutol ni Tala. Tama. At iyan ang alas natin. Babawiin niya ang sinabi niya. At sasabihing nilinlang mo siya, pero legal na siyang pumirma ng waiver. Mahirap na itong bawiin. Kailangan niyang patunayan na pinilit o nilinlang siya. At papatunayan natin na kusa niya itong ginawa. Nasa tamang pag-iisip. At may mga saksi. Paano kung sabihin niya na sinadya kong lokohin siya tungkol sa mga utang? Napangisi ang abogado. Hayaan mo siyang magsalita. Una, hindi mo siya binigyan ng kahit anong kasulatang nagpapatunay ng mga utang. Sinabi mo lang sa kanya ang impormasyong nakuha mo. Kung hindi niya ito pinatunayan bago magdesisyon, problema niya iyon. Pangalawa, kahit papaniwalaan ng korte na may panlilinlang na nangyari, hindi nito mabubura ang katotohanan ng kanyang pangangaliwa at pagwaldas ng pera. Mananalo pa rin tayo sa kaso ng pagpapawalang bisa ng prenup. Nagsisimula ng maintindihan ni Tala kung gaano kadetalyado ang pagplano ng ina sa bawat hakbang. Hindi lang ito basta proteksyon. Isa itong perpektong laro ng chess, kung saan ang bawat galaw ay pinag-isipan ng ilang hakbang paabante. May isa pang bagay, dagdag ni Patricia, at naging matigas ang tono ng boses nito. Nag-iwan ang mama mo ng sulat para sa akin. Pinasasabi niya sa akin na ibigay ito sa'yo kapag nagsimula na ang kaso sa korte. Kumuha ang abogado ng sobre mula sa vault at iniabot kay Tala. Namukhaan ni Tala ang sulat kamay ng ina sa ibabaw nito. Buksan kapag nagsimula na ang laban. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang sobre. Sa loob ay isang maikling sulat. Mahal kong anak,
Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay umaayon ang lahat sa plano. Nagpakita na si Anton ng tunay niyang kulay, at sa wakas ay nakita mo na ang katotohanan. Patawad kung kailangan mong pagdaanan ito, pero alam kong matapang ka. Kakayanin mo. Gusto kong malaman mo, hindi ako mapaghiganti. Hindi ko gustong parusahan si Anton ng walang dahilan. Pero hindi ko papayagang nakawin niya sa'yo ang pinaghirapan ko buong buhay. Ang kondo na ito ay ang kinabukasan mo. Ang seguridad mo. Kapag nagkaroon ka ng mga anak, dito sila lalaki. Kapag kailangan mo ng tulong, pwede mo itong ibenta o ipaupa. Ito ang sandigan mo. Gustong kunin ito ni Anton hindi dahil mahal ka niya, kundi dahil sakim siya. Pinalaki siya ng mga magulang niya na maging sakim, kalkulado, at walang kakayahang magmahal ng totoo. Huwag mong sisihin ang sarili mo na hindi mo ito nakita noon. Nagiging bulag tayo dahil sa pag-ibig, pero ngayon ay nakikita mo na, at ngayon ay mapoprotektahan mo na ang sarili mo. Maging matatag ka, anak ko. Lagi akong nasa tabi mo. Mama, hindi na malaya ni Tala ang pagtulo ng luha sa kanyang mga pisngi. Hinigpitan niya ang hawak sa sulat. Nararamdaman ang pag-ibig at pag-aalaga ng ina na yumayakap sa kanya kahit mula sa kabilang buhay. Take your time, mahinang sabi ni attorney. Patricia, maingat na umiwas ng tingin papunta sa bintana. Tanghali na, nang lumabas si Tala sa opisina. Naglalakad siya sa abalang kalye. Hindi napapansin ang maraming tao, at malalim ang iniisip. Muling nag-vibrate ang telepono niya. Mensahe mula sa hindi kilalang numero. Akala mo ba matalino ka? Akala mo ba ganun kadali ang lahat? Pagsisisihan mo ang ginawa mo. Napatigil si Tala sa paglalakad. Si Anton, siguradong siya yon. Muling nanginig ang kanyang mga kamay. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot kundi dahil sa galit. Nag-type siya ng sagot. Recorded ang banta na ito. Salamat sa karagdagang ebidensya para sa korte. Walang sumagot. Itinago ni Tala ang telepono. At nagpatuloy sa paglalakad. Tuwid ang mga balikat. Nagsisimula pa lang ang laban. Pero handa na siya. Ibinigay sa kanya ng ina ang lahat ng kailangan niya. Sandata, baluti, at plano. Ngayon, ang tanging kailangan na lang niyang gawin ay lumaban hanggang dulo. Itinakda ang unang hearing makalipas ang ilang buwan. Nang matinding paghahanda, sa loob ng panahong iyon, 3 beses nakipagkita si Tala kay Attorney Patricia. Maingat siyang inihanda ng abogado para sa pagtatanong at ipinaliwanag ang bawat detalye ng diskarte sa pagdepensa. Gagamit sila ng emosyon, babala ni Patricia sa huling pagkikita nila. Papalabasin nila na isa kang walang utang na loob na asawa, malamig, at kalkuladong babae. Ang pinakamahalaga, manatili kang kalmado. May mga patunay tayo. At mas malakas ang mga patunay kaysa sa emosyon. Tumango si Tala, pero sa loob-loob niya ay kinakabahan siya. Halos hindi siya makatulog nitong mga nakaraang gabi. Paulit-ulit na iniisip ang mga posibleng mangyari. Patuloy na nagpapadala si Anton ng mga mensahe. Minsan nananakot, minsan nagmamakaawa, hindi niya sinasagot kahit isa. Sa araw ng hearing, nagsuot si Tala ng puting suit, ang mismong damit na iniregalo ng mama niya noong kaarawan niya. Para sa mga mahahalagang okasyon, sabi ni Lourdes noon, nahulaan kaya niya pati ito? Mas maliit ang silid ng korte kaysa sa inaasahan ni Tala. Nakaupo na si Anton sa mesa, kasama ang kanyang abogado, isang lalaking nasa edad 50, may matigas na mukha at malamig na mga mata. Nasa malapit lang sina Tita Carmen at Tito Arturo, parehong may hitsura ng pagiging biktima sa kanilang mga mukha. Nang pumasok si Tala, mabilis na lumingon si Anton. Nagtama ang kanilang mga paningin sa loob ng 1 segundo. Sa mga mata nito, makikita ang galit, nahaluan pa ng ibang emosyon. Siguro ay takot. Mukha itong pagod, pumayat, at may nangingitim na eye bags. Magsitayo ang lahat. Papasok na ang kagalang-galang na hukom, anunsyo ng clerk of court. Tiningnan ng judge ang mga naroroon at tumango. Dininig na ang kaso ng petisyon ni Tala tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasal, annulment.
at pagpapawalang bisa ng prenuptial agreement. Binuksan niya ang folder ng mga dokumento. Didingin din ang counter petition ni Anton na naglalayong ipawalang bisa ang waiver of inheritance. Magsimula na tayo. Naunang tumayo ang abogado ni Anton. Nagsalita ito ng may kumpiyansa, kalmado, at inilalarawan ng isang mapagmahal na asawang nilinlang ng tusong misis. Sinamantala ang pagluluksa sa pagkawala ng biyenan. Ang aking kliyente ay nasa estado ng matinding lungkot pagkatapos ng pagkamatay ng ina ng kanyang asawa at pahayag ni Attorney Mendoza. Sinadya ng nagsasakdal na linlangin siya tungkol sa pagkakaroon ng malaking utang, kaya napilitan siyang isuko ang legal na bahagi ng pamana. Ito ay isang klasikong kaso ng panlilinlang. Nakakuyom ang mga kamao ni Tala sa ilalim ng mesa. Pinatong ni Attorney Patricia ang kamay nito sa balikat niya para pakalmahin siya. Bukod pa rito, patuloy ng abogado, ang prenuptial agreement ay pinirmahan ng may parehong pagsang-ayon 5 taon na ang nakalipas sa harap ng isang notaryo. Walang nilabag na proseso sa pagpirma nito. Ang pagtatangka na ipawalang bisa ito ay simpleng kagustuhan ng nagsasakdal na solohin ang ari-ariang nagkakahalaga ng 25 milyon. Umupo ito, mukhang kontento sa sarili. Umiyak ng malakas si Tita Carmen. Nagkukunwaring nagdadalamhati. Naramdaman ni Tala ang pag-akyat ng dugo niya sa galit. Dahan-dahang tumayo si attorney. Patricia, walang pagmamadali. Natahimik siya ng ilang segundo. Hinayaang tumaas ang tensyon. Your Honor. Simula niya sa kalmado, pero matatag na boses. Pahintulutan po ninyong magpakita ako ng mga ebidensyang tuluyang nagpapasinungaling sa bersyon ng nasasakdal. Naglabas siya ng isang bunton ng dokumento mula sa folder. Una, ang prenuptial agreement. Totoong pinirmahan ito ng kliyente ko, 5 taon na ang nakalipas. Pero sa anong kalagayan? Lumapit si Patricia sa judge at iniabot ang ilang pahina. Heto po ang medical certificate na nagpapatunay na sa araw na pinirmahan ito, si Tala ay may sakit at may lagnat na 38.7 degrees. Heto naman po ang salaysay ng kapitbahay na nakakita kung paano ipinilit ng asawa na agad silang pumunta sa notaryo kahit masama ang pakiramdam ng asawa. Maingat na binasa ng judge ang mga dokumento. Pangalawa, patuloy ng abogado, tungkol sa waiver of rights sa pamana. Opo, sinabi ng aking kliyente sa kanyang asawa na may utang. Pero hindi niya pinilit na mag-waive ito. Sarili nitong desisyon iyon, ginawa ng kusa, at may pirma sa notaryo. Si Mr. Anton ay isang nasa tamang gulang na individual na may buong kapasidad sa pag-iisip. Pwede niyang paimbestigahan ang impormasyon, humingi ng mga dokumento, at kumonsulta sa abogado. Hindi niya ito ginawa. Bakit? Lumingon si Attorney Patricia kay Anton. Namutla ang nasasakdal. Attorney, dahil ang tanging iniisip lang niya ay ang pakinabang sa pera. Siya na mismo ang sumagot sa sarili niyang tanong. At ngayon, pahintulutan po ninyong ilahad ko ang pinakainteresanteng bahagi. Inilapag niya sa mesa ang isa pang bunton ng dokumento. Namukhaan ito ni Tala. Ito ang mga ebidensyang nakalap ng mama niya. Ang palitan ng text ni Anton sa kanyang mga magulang. Dito po pinag-uusapan ang mga plano nilang kunin ang kondo. Heto po ang nakasulat. Kailangang kumbinsihin ang matanda na ipangalan kay Tala ang kondo bago siya mamatay. Mas magiging madali yon. At sunod, tapos ipapaanol natin, hahatiin ang kondo, at malaya ka na. Natahimik ang buong korte. Ibinuka ni Tita Carmen ang bibig niya, pero walang lumabas na salita. Bank statements. Patuloy ni Attorney Patricia. Kalmado. Napatunayan dito na nitong nakalipas na taon, gumastos si Mr. Anton para kay Vanessa ng higit sa 1 milyong piso mula sa pondo ng pamilya. Huminto siya sandali. Iyon ay ang kanyang kabit. Nakatagpo niya sa loob ng 1 taon at kalahati. Kasinungalingan iyan. Biglang tumayo si Anton. Hindi ko kailanman. Maupo ka. Mabilis na utos ng judge. Bibigyan kita ng oras para magsalita mamaya. Nilapag ni Patricia ang huling alas. Mga litrato.
Si Anton kasama ang isang batang babae sa restauran, magkaakbay sa tabing dagat, at sa labas ng isang kondo. 3 buwang nagtrabaho ang private investigator, paliwanag ng abogado. Nakadokumento ang lahat, naitabi ang lahat ng resibo. Paulit-ulit na nangaliwa si Mr. Ama, Anton sa kanyang asawa, ginastos ang pera ng mag-asawa sa kanyang kabit, at kasabay nito'y nagplano siyang nakawin ang pamana ng kanyang biyenan. Nang hindi magtagumpay ang plano, sinubukan niyang bawiin ang sarili niyang desisyon tungkol sa pag-waive ng mana. Masusing tiningnan ng judge ang mga dokumento isa-isa. Walang mababakas na emosyon sa mukha ng judge, pero napansin ni Tala ang bahagyang paghigpit ng labi nito. May sasabihin ka ba bilang depensa? Tanong ng judge kay Anton. Tahimik ito, putlang-putla, at nanginginig ang panga. May kung anong galit na ibinubulong ang abogado niya sa kanyang tainga. Pero tila hindi ito naririnig ni Anton. Ang mga litratong yan, simula niya sa wakas. Hindi iyan katulad ng iniisip ninyo. Si Vanessa, katrabaho ko lang siya. Katrabaho na niregaluhan mo ng bracelet na nagkakahalagang 120,000 pesos? Pagputol ni Attorney Patricia. Heto ang resibo. Katrabaho na kasama mong nag-check-in sa Manila Hotel. 6 na beses sa nakalipas na 2 buwan. Heto ang mga booking confirmation. Napayuko si Anton. Totoo na ang pag-iyak ngayon ni Tita Carmen. Sa sobrang takot at hiya dahil nabunyag ang totoo. Pulang-pula naman si Tito Arturo. Nakatitig lang sa sahig. Your Honor, nagsalita na ang abogado ni Anton. Sinusubukang iailba ang sitwasyon. Kahit pa napatunayang may nangyaring pangangaliwa, hindi nito binabago ang katotohanang may panlilinlang na nangyari sa pagpirma ng waiver. Nilinlang ang aking kliyente. Ang mismong kasakiman ng kliyente mo ang luminlang sa kanya. Matigas na sagot ni Attorney Patricia. Hindi niya inalam ang totoo tungkol sa utang. Dahil natakot siyang mawalan ng pera. At ngayong alam na niya ang totoong halaga ng kondo, sinusubukan niyang bawiin ang nawala sa kanya. Pero nasa atin ang batas. Ang waiver of rights ay isang formal na dokumentong hindi basta-basta pwedeng bawiin o baguhin. Tumikhim ang judge. Tapos na ang pagdinig na ito. Ilalabas ang desisyon sa susunod na buwan. Matagal siyang tumitig kay Anton. Inirerekomenda ko sa magkabilang panig na gamitin ang oras na ito para pag-isipan kung maari pang magkasundo o magsettle. Nang magsitayo ang lahat, sinubukan ni Anton na lumapit kay Tala, pero humarang si Patricia sa gitna nila. Anumang komunikasyon ay dapat dumaan sa mga abogado. Malamig na sabi nito. Lumabas si Tala sa courtroom na nanginginig ang mga tuhod. Nang makarating siya sa labas, matapos malanghap ang malamig na hangin, doon lang niya naramdamang malaya siyang nakakahinga. Ang galing niyo po, sabi niya sa abogado. Ngumiti si Attorney Patricia sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila. Ang mama mo ang magaling. Napredict niya ang lahat, ang bawat detalye. Natahimik ang abogado. Alam mo ba, sa 30 taon ko sa propesyong ito, ngayon lang ako nakakita ng taong nagbigay ng ganitong klasing proteksyon para sa anak niya. Isang kahanga-hangang babae si Lourdes. Tumango si Tala. Nararamdaman ang pagbara ng lalamunan niya. Mama, kahit pumanaw na ito, patuloy pa rin siyang inaalagaan, ginagabayan, at pinoprotektahan. Ano pong susunod? Tanong ni Tala. Maghihintay tayo sa desisyon, pero halos sigurado na akong pabor sa atin to. Halatang hindi pabor sa kanila ang hukom. Ang mga sumunod na linggo ay dumaan, na parang isang matinding paghihirap. Hindi na nag-text si Anton. Siguro'y pinagbawalan na ito ng abogado niya. Pero nagparamdam naman, ang ina nito. Tumawag si Tita Carmen ng sumunod na araw, pagkatapos ng hearing. Nanginginig ang boses nito. Marahil sa galit, o baka sa takot. Sinisira mo ang pamilya natin. Simula nito nang walang pasintabi. Minahal ka lagi ni Anton. Tapos ikaw, nang aliwa si Anton sa akin sa loob ng 1 taon, at kalahati kasama ang kabit niya. Kalmadong putol ni Tala, at pinlano niyang i-annul ako, pagkatapos niyang makuha ang kondo. Pagmamahal din ba yon? Lahat ng lalaki nagkakamali. Tumili ang biyenan.
Hindi yan sapat na rason para sirain ang kasal. Sapat na rason yan para sa akin. Nakaramdam si Tala ng kakaibang kalmado. Ayoko nang mabuhay kasama ang taong nakikita lang ako bilang source of income. Magsasampa ulit kami ng kaso. Pagbabanta ni Tita Carmen. Hahanap kami ng ibang abogado. Pagsisisihan mo to. Magsampa lang kayo. Pagod na sagot ni Tala at ibinaba ang linya. Na-block niya ang numero ng biyenan at pinatay ang telepono. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakatulog siya ng mahimbing. Ang 3 araw na paghihintay ay naging isang kakaibang halo ng kaba at tahimik na kumpiyansa para kay Tala. Ginugol niya ang oras sa kondo ng ina. Inaayos ang mga gamit. Binabasa ang mga lumang sulat at diaries. Sa bawat pahina ay nakikita niya ang ina sa ibang anggulo, hindi lang bilang isang mapagmahal na magulang, kundi bilang isang matalinong strategist na ilang taong nag-obserba, sumuri, at naghanda para protektahan ang kanyang anak. Sa isa sa mga entry na isinulat 2 taon na ang nakalipas, sinabi ng ina niya, "Nakita ko si Anton ngayon, kasama ang isang babae sa cafe." Walang napapansin si Tala. Masyado siyang nagtitiwala. Magsisimula na akong maghanap ng impormasyon. Kung mali ako, sisirain ko ang lahat ng ito. Kung tama ako, magkakaroon siya ng proteksyon. Hindi nagkamali si Tala. Tama ang ina niya sa lahat ng bagay. Sa ika-4 na araw, dumating si Tala sa korte kalahating oras bago ang itinakdang oras. Naghihintay na ang abogado sa labas. "Handa ka na?" tanong nito. "Hindi ko alam." Tapat na sagot ni Tala. "Dapat handa na." "Handa ka na," ngumiti ang abogado. "Hindi mo lang siguro namamalayan. Napakalaking trabaho ang ginawa ng mama mo. Karaniwang natatalo ang mga ganitong kaso dahil sa kakulangan sa ebidensya. Tayo, sobra-sobra pa." Sa loob ng courtroom, nakaupo si Anton kasama ang abogado niya. Isang bata at mayabang na lalaki na nakasuot ng mamahaling suit. Sa tabi nila ay naroon din ang mga magulang ni Anton. Lahat silang 3 ay nakatingin kay Tala na may bakas ng matinding galit. Pumasok ang judge ng mismong oras na napagkasunduan. Pagkatapos suriin ang lahat ng isinumiteng ebidensya, nakarating ang korte sa sumusunod na konklusyon. Ang prenuptial agreement na pinirmahan ng nagsasakdal at ng nasasakdal ay idinideklarang walang visa void dahil sa paglabag sa proseso ng pagpirma nito at pagkakaroon ng panlilinlang o fraud mula sa panig ng nasasakdal. Napatalon si Anton. Pinigilan siya ng abogado niya sa pamamagitan ng paghawak sa balikat. Isinasaalang-alang din ang paulit-ulit na paglabag sa obligasyon sa kasal ng nasasakdal, ang pagwaldas sa pera ng pamilya, at ang mga ebidensyang nagpapatunay na may maling intensyon siya sa kasal, psychological incapacity, at fraud. Pinapayagan ng korte ang petisyon para sa annulment ng kasal. Hahatiin ang mga ari-arian sa sumusunod na paraan. Ang condo unit na nakuha ng nagsasakdal bilang pamana ay mananatiling eksklusibo at buong pag-aari niya. Ang mga ari-ariang nakuha sa loob ng kasal ay hahatiin ng pantay. Ibabawas doon ang halagang 1,020,000 pesos na ginastos ng nasasakdal para sa kanyang labas na relasyon. Ibibigay ang halagang ito sa nagsasakdal mula sa bahagi ng nasasakdal. Tumigil ang judge. Nakatingin kay Anton sa ibabaw ng kanyang salamin. Bukod pa rito, inuutusang magbayad ang nasasakdal ng litigation costs at moral damages na nagkakahalagang 300,000 pesos. Maaaring iapela ang desisyon sa loob ng 1 buwan. Pag-alis ng judge, naramdaman ni Tala na tila nawala ang isang mabigat na pasanin sa balikat niya. Nanalo siya. Pinrotektahan siya ng kanyang ina kahit na nasa kabilang buhay na ito. Humarap si Anton sa kanya. Galit na galit ang mukha nito. "Pagsisisihan mo to. Akala mo ba tapos na? Mag-appeal kami. Kukuha kami ng ibang abogado. Papatunayan namin na." "Anton," kalmadong putol ni Tala. Tumahimik ka na lang, at umalis ka sa buhay ko."
Tinalikuran niya ito at naglakad palabas ng korte nang hindi lumilingon. Hinabol siya ng abogado niya malapit sa labas ng gusali. "Congratulations!" sabi nito na may mainit na ngiti. "Siguradong proud na proud ang mama mo sa'yo." Ang unang 2 linggo ay dumaan ng medyo payapa. Sinimulang linisin ni Tala ang kondo, inaayos ang mga gamit ng kanyang ina, at unti-unting ginagawang sariling espasyo ang lugar. Araw-araw siyang may nakikitang bago. Mga lumang litrato, sulat, maliliit na bagay na nagpapaalala sa mama niya. At araw-araw niyang mas naiintindihan kung gaano kaabante mag-isip si Lourdes. Sa isa sa mga drawer ng study table, nakakita si Tala ng isa pang folder. Nakasulat dito, "Buksan, pagkatapos ng pagdinig sa korte." Sa loob nito ay ilang dokumento at isa pang sulat mula sa kanyang ina. "Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin umayon ang lahat sa plano. Proud ako sa'yo. Pero mas kilala ko si Anton at ang pamilya niya kaysa sa inaakala mo. Hindi sila titigil. Kaya heto pa ang ilang bagay. Para lang sigurado, binuklat ni Tala ang mga dokumento. Ito ay mga kopya ng bank transactions ni Anton sa nakalipas na 3 taon. Gamit ang kanyang private investigator, nakuha ng mama niya ang mga public records ng mga negosyo, mga lihim na resibo, at patunay ng investments nito. At maraming interesanting nakita roon. Opisyal siyang nagtatrabaho bilang mid-level manager. Pero ang totoo ay mayroon siyang iba't ibang pinagkakakitaan na hindi alam ni Tala. Consulting fees, shares sa maliit na negosyo, at may mga questionableng transaksyon din sa real estate. Sa loob din ng folder ay may kopya ng ulat mula sa private investigator tungkol sa estado sa buhay ng pamilya ni Anton. Hindi rin simpleng tao ang mga magulang nito. Si Tito Arturo ay nakalista bilang retirado, pero pag-aari niya pala ang ilang commercial spaces na inuupahan sa pamamagitan ng iba't ibang dummy corporations. Si Tita Carmen naman ay opisyal na walang trabaho, pero may malaking share sa isang mamahaling salon. Sa dulo ng ulat, sumulat ang detective. Inirerekomendang itago ang mga dokumentong ito. Maaaring magamit sakaling magkaroon pa ng kaso o subukan nilang mang-blackmail. Maingat na binalik ni Tala ang mga papeles sa folder at tinago ito sa vault. Hindi matapos-tapos ang paghanga niya sa pagiging handa ng kanyang ina. Parang alam ni Lourdes ang bawat hakbang na gagawin ni Anton at ng pamilya nito. Isinumite ang apela makalipas ang eksaktong 2 linggo. Pagkatapos ng desisyon ng korte, kumuha si Anton ng bagong abogado, mas mahal, at kilala sa marahas na estilo ng paghawak ng kaso. Sa appeal, sinubukan nilang kontrahin ang halos lahat. Ang mga patunay ng pangangaliwa, ang panlilinlang noong pinirmahan ang prenup, at pati ang kakayahan ng judge. Hindi nag-alala ang abogado ni Tala. Tipikal na diskarte ng taong desperado. Paliwanag niya. Sinusubukan nilang lunurin ang korte sa dami ng papel. Umaasang may makikitang butas. Pero solido ang ebidensya natin. Huwag kang mag-alala, pero hindi sa apela nag-aalala si Tala. Nagtitiwala siya sa abogado niya. Nitong mga nakaraang araw, may napapansin siyang kakaiba. May sadyang sumusunod sa kanya. Ilang beses siyang may nakitang parehong sasakyan na nakaparada sa labas ng building nila. Isang gabi, parang may sumusubok na buksan ang pinto ng kondo niya. Nagpakabit si Tala ng mga karagdagang CCTV cameras at pinalitan ng mas matitibay na lock ang pinto. Sinabi rin niya ang lahat sa abogado niya at nag-report sa pulis. Makalipas ang 1 linggo, napatunayan ang kanyang mga hinala. Nahagip sa CCTV kung paano lumapit sa pinto ng kanyang kondo ang isang hindi kilalang lalaki. Tumingin-tingin ito sa paligid, naglabas ng mga gamit, at sinubukang sirain ang lock ng pinto. Mabuti na lang, sadyang matibay ang bagong lock, kaya hindi niya ito nabuksan. Pagkatapos mahirapan ng 10 minuto, umalis na ito. Ibinigay agad ni Tala ang video sa pulisya. Nakilala ng investigasyon ang lalaki. Ito ay kakilala ng tatay ni Anton, isang lalaking may record sa pagnanakaw. Hinuli siya ng mga pulis kinabukasan. Sa investigasyon, mabilis siyang umamin.
Lumalabas na inalok siya ni Tito Arturo ng 5,000 pesos para pasukin ang kondo ni Tala at kunin ang ilang partikular na dokumento. Hindi raw nito sinabi kung ano eksakto, pero ibinigay ang eksaktong lokasyon ng vault. Malinaw na sa hindi malamang paraan, nalaman nila na mayroon pang ibang matitibay na ebidensya laban sa kanila. Isa itong seryosong krimen. Agad na nagsampa si attorney Patricia ng kasong kriminal laban kay Arturo inciting to theft o panunulsol sa pagnanakaw. Ginamit din niya ang pangyayaring ito bilang karagdagang argumento sa apil ng kabilang panig na nagpapatunay na patuloy na gumagawa ng ilegal na aksyon ang pamilya ni Anton. Sinubukan ni Anton na ilayo ang sarili mula sa ginawa ng ama. Sinasabing wala siyang alam, pero napatunayan ng investigasyon na siya mismo ang nagsabi sa mga magulang niya tungkol sa posibleng pagkakaroon ng mga karagdagang dokumento. Pinatunayan ito ng mga call logs at text messages. Naganap ang hearing sa Court of Appeals makalipas ang halos kalahating taon. Sa pagkakataong ito, hindi na ganoon kakumpiyansa si Anton. Seryosong sinira ng kaso ng pagnanakaw ang posisyon niya. Ginawa ng bagong abogado niya ang lahat ng makakaya. Pero ang mismong mga ebidensya na ang nagsasalita. Tuluyang ibinasura ng korte ang apela nila. Higit pa rito, binanggit mismo ng mga hukom sa kanilang desisyon na ang mga pagtatangkang gumawa ng ilegal na hakbang at magnakaw ng mga dokumento ay nagpapatunay ng masamang intensyon ng nasasakdal at nagpapatibay sa tamang desisyon ng naunang korte. Paglabas ng korte. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam ng tunay na kaluwagan si Tala. Tapos na ang lahat. Sa kanya na buong-buo ang kondo. Natalo na, nang tuluyan si Anton at ang pamilya nito. Kinagabihan, nakaupo siya sa balkonahe ng kanyang kondo. Pinapanood ang ganda ng syudad. Sa kanyang mga kamay, ay hawak niya ang litrato ng kanyang ina. Kalmado at matalinong nakatingin sa kanya si Lourdes, na parang sinasabing, "Sabi ko sa'yo, kaya mo eh." "Salamat mama." Mahinang sabi ni Tala. "Sa lahat, sa pagprotekta sa akin. Sa pagtuturo sa akin na huwag sumuko. Sa pagpapakita kung sino talaga sila." Menara. Tumunog ang telepono niya. Ang kaibigan niyang si Rina. "Tala! Sa wakas! Nabalitaan kong tapos na raw ang lahat. Kamusta ka? Magkita tayo. I-celebrate natin ang tagumpay mo." Ngumiti si Tala. "Oo, oras na para bumalik sa normal na buhay. Tapos na ang bangungot." "Sige," sang-ayon ni Rina. "Marami akong gustong marinig mula sa'yo." Naunang dumating si Tala sa cafe kaysa kay Rina. Pumili siya ng lamesa malapit sa bintana, umorder ng tea, at naramdaman ng isang kakaibang pakiramdam. Wala na siyang kailangang madaliin. Wala na siyang kailangang pagpaliwanagan. Wala na siyang hihintaying patibong sa bawat salitang sasabihin niya. Ang Maynila sa labas ng salamin ay patuloy sa normal nitong takbo. Nagmamadali ang mga dumadaan. Kumukurap ang mga stoplight. Nagdaraan ang mga sasakyan. At sa wakas ay tumahimik na ang kalooban niya. Pumasok si Rina sa cafe, nang may hitsura sa mukha, na parang hindi lang basta magdiriwang ng tagumpay ng kaibigan, kundi pati ang pagbagsak ng isang buong imperyo. "Alam kong kakayanin mo." Bati nito, imbes na mag-hello, at mahigpit na niyakap si Tala. Pero hindi pa rin ako makapaniwala, nahahantong sa pagnanakaw at panloloob ang pamilyang yon. Masyado silang nagpadala sa kasakiman. Umiling lang si Tala. Hindi sila nagpadala. Sadyang ganoon na talaga sila simula pa lang. "Hindi ko lang nakita. Hindi sa hindi mo nakita." Malumanay na pagtutol ni Rina habang inilalapag ang kanyang bag. "Hindi mo nakita dahil nagtiwala ka." Magkaibang bagay yon. Mas tinamaan si Tala sa mga salitang ito kaysa sa kahit anong panalo niya sa korte. Nagtiwala. Oo, iyon nga, hindi siya naging bobo. Hindi siya naging mahina. Nagmahal lang siya at nasanay na laging nagpapaliwanag. Naghahanap ng dahilan. Binabawasan ang kasamaan ng iba para lang hindi gumuho ang sarili niyang mundo. Matagal silang nagkwentuhan. Daldal ng daldal si Rina, sinusubukan siyang patawanin,
Inaalala ang mga kwento noong college at maingat na inililipat ang usapan tungkol sa hinaharap. Hindi na sa mga kaso, kay Anton, o sa mga magulang nito, kundi sa hinaharap. Ano na ngayon? Tanong ni Rina sa huli. Huwag mong sabihin na magkukulong ka lang sa malaking kondo mo habang umiiyak at nagpapaulan sa labas. Hindi. Tapos na ang pag-iyak ko. Pero kung anong susunod, hindi ko pa alam. Kung ganun, magsimula ka sa pinakasimple. Mabuhay ka, huminga ka, matulog ka ng maayos. Ayusin mo ang kondo kung paano mo gusto at hindi kung paano magiging komportable para sa iba. Bumili ka ng bagong kumot. Ilipat mo ang mga muwebles. Itapon mo lahat ng nagpapaalala sa iyo ng nakaraan. Minsan, ang bagong buhay ay hindi nagsisimula sa malalaking desisyon, kundi sa pagbili ng mga bagong kagamitan sa bahay. Tumawa ng magaang si Tala. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, nakabili na ako ng bagong coffee maker. Ayan! Ibig sabihin, nagsisimula na. Pag-uwi niya ng kondo ng gabing iyon, sumalubong sa kanya ang parehong katahimikan na dati nakakatakot sa kanya. Pero ngayon ay nakakapagpakalma na. Naghubad ng jacket si Tala, dahan-dahang naglakad sa mga kwarto, at tumigil malapit sa bintana sa sala. Nararamdaman pa rin dito ang presensya ng kanyang ina. Hindi mabigat, hindi malungkot, kundi mainit, at tila buhay. Para bang lumabas lang sandali si Lourdes. At babalik din maya-maya, aayusin ang mga kurtina. Magpapakulo ng tubig. At tatanungin kung bakit namumutla ang anak niya. Lumapit si Tala sa study table at inilabas ang folder ng mga huling dokumento. Desisyon ng korte, hatol ng Court of Appeals, kopya ng police report, bank statements, ang lahat ng dati parang mga sandata, ngayon ay naging mga simpleng papel na lang. Mga papel na nagtataglay ng isang simpleng katotohanan. Malaya na siya. Malaya na siya. Maingat niyang inayos ang lahat sa isang maliit na kahon, nilagyan ng label na sarado. Nag-isip sandali, at itinago ang kahon sa pinakadulo ng kabinet. Oras na para tapusin ang lahat, hindi lang sa papel, kundi sa totoong buhay. Makalipas ang 3 araw, nagpalit si Tala ng phone number. Sinubukan siyang kontakin ni Anton sa pamamagitan ng mga common friends nila, tapos sa email, tapos dumaan pa sa pamamagitan ng isang pinsan nito. Pero hindi na siya sumagot saan man. Lahat ng kailangan niyang sabihin, nasabi na niya. Lahat ng kailangang patunayan, napatunayan na sa korte. Pagkatapos ay dumating ang balitang inaasahan niya. Pero nagsilbi pa ring pinal na tuldok. Nasampahan na ng kaso si Tito Arturo. Hindi man pinakamabigat na kaso. Sapat na para lumabas ang pangalan niya doon sa mga lugar na iniiwasan niya. Isa sa mga umuupa sa kanya ay hindi na nag-renew ng kontrata. Nagsimula na rin ang mga problema ni Tita Carmen sa salon. Nalaman ng business partner niya ang tungkol sa iskandalo ng pamilya at ang tangkang pagnanakaw sa kondo, kaya dumistansya na rin ito sa kanya. Tahimik na pinag-resign si Anton nang walang anumang ingay sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Ayaw nila sa pampublikong issue na kinasasangkutan ng kabit, mga kaso sa korte, at panlilinlang na mga scheme. Nalaman ito ni Tala pero hindi siya nakaramdam ng pagyayabang o tuwa. Lumalabas lang na inilalagay ng mundo ang lahat sa dapat nitong kalagyan. Hindi laging mabilis, hindi laging maingay, pero tiyak itong isa sa ayos. Isang gabi, inimbitahan siya ni attorney Patricia sa opisina nito, hindi na bilang kliyente, kundi para makapag-usap lang. Nasa mesa ang 2 kape at isang manipis na folder. Ito na ang mga huling dokumento, sabi nito. Formal nang natapos ang lahat. Naging epektibo na ang order para sa kompensasyon. Naibenta na ang kotse. At ipapasok sa account mo ang kalahati sa loob ng 1 buwan. Wala na silang ibang pwedeng gawin. Kinuha ni Tala ang folder at tumango. Maraming salamat po. Ang mama mo ang dapat mong pasalamatan. Sagot ng abogado. Tinapos ko lang ang sinimulan niya. Alam mo? Pambihira ang kwento mo. Karaniwan kasi, yung mga taong nasa ganitong sitwasyon, nasisiraan ng bait, o kaya naman nagsisimulang maghiganti na sa sobrang tindi,
Nasisira pati sarili nila, kasama ang mga kalaban. Pero ikaw, iba ang ginawa mo. Gusto ko rin sanang maghiganti, tapat na pag-amin ni Tala. Noong mga unang araw, gustong-gusto ko talaga. Pero mas pinili mong protektahan ang sarili mo kaysa sa maghiganti. Malaking pinagkaiba iyon. Tinandaan ni Tala ang mga salitang ito. Unti-unti nang dumarating ang tag-araw. Araw-araw ay mas nararamdaman ang sariwang simoy ng hangin mula sa Manila Bay sa labas ng bintana ng kondo ng ina niya. Tuwing umaga, ramdam niya ang init ng araw sa lumang sahig. Nagsimulang mag-work from home si Tala ng ilang araw sa isang linggo. At mas madalas niyang napapansin ang pagbabago sa sarili niya. Nawala ang ugali niyang makiramdam sa tunog ng susi sa pinto. Nawala ang tensyon sa mga balikat niya. Nawala ang laging pagnanais na magpaliwanag, magdahilan, at magparaya para lang maiwasan ang away. Sa halip na ang mga iyon, may pumalit na iba. Kalmado, pagrespeto sa sarili, at isang malinaw na pag-unawa na walang pag-ibig na dapat magbayad sa halaga ng dignidad ng isang tao. Sa simula ng buwan ng Abril, napagdesisyonan niyang gawin ang bagay na hindi niya inisip noon. Binuksan niya ang closet ng kanyang ina, maingat na inayos ang mga damit, at ipinamigay ang ilan sa charity. Itinabi niya ang mga pinakamahalaga sa puso niya. Isang silk na panyo, ang paboritong brooch, isang lumang notebook, at ilang litrato. Pinalaya na niya ang iba. Mas mahirap itong gawin kaysa humarap sa anumang korte. Pagka-uwi, matagal na nakatayo si Tala sa gitna ng sala. At sa kanya biglang naisip hindi niya pinagtataksila ng alaala ng ina niya. Sa halip, ginagawa niya ang eksaktong bagay na gugustuhin nito para sa kanya. Hindi niya ginagawang musuleo ang kondo para sa nakaraan, kundi pinupuno niya ito ng buhay. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang mga trabahador. Hindi gumawa si Tala ng malaking renovation. Maayos na ang lahat dito. Pininturahan niya lang ng mas maaliwalas na kulay ang mga pader sa sala. Pinalitan ang mabibigat na kurtina at bumili ng bagong sofa at isang malaking mesang kahoy. Hindi para sa mga bisitang pinipilit lang niya, kundi para sa mga taong talagang gusto niyang makasama. Nang maayos na ang lahat, inimbitahan niya si Rina. Pumasok ang kaibigan. Tumingin-tingin sa paligid, at napasipol. Grabe, nagiging totoong sayo, na talaga ang lugar na to. Tumingin sa paligid si Tala at ngumiti. Oo, sa palagay ko nga. Uminom sila ng alak sa kusina, nagtawanan, nag-usap tungkol sa trabaho, mga bakasyon, at iba't ibang simpleng bagay. Ni isang beses ng gabing iyon, ay hindi naalala ni Tala si Anton. At kung kailan isinusuot na ni Rina ang kanyang jacket, bigla nitong sinabi, "Alam mo, matagal kong iniisip kung nasaan ang hustisya sa buong kwentong ito at kung..." Lumapit si Tala sa bintana, kumukurap ang mga ilaw ng gabi sa labas. Sa ibaba, patuloy ang tahimik na buhay sa Maynila. Hindi ito sa pagkatalo niya at pagkawala ng kondo sa kanya. Hindi rin sa pagpaparusa sa kanila. Mga resulta lang yan. Ang hustisya dito ay, sa wakas, nakita ko ang totoo bago ko tuluyang naiwala ang sarili ko. Konti na lang. At habang buhay na sana kaming magkasama. Lagi kong pagdududahan ang sarili ko. Magpaparaya, magtitiis, at tatawagin ko iyon na pamilya. Iyon ang tunay na kawalan. Hindi ang pera o ang condo unit na ito, kundi ako mismo. Tahimik na lumapit si Rina at niyakap siya mula sa likod. Ibig sabihin ba noon, hindi ang kondo ang iniligtas ng mama mo? Oo, tahimik na sagot ni Tala. Ako ang iniligtas niya. Noong tag-araw, nag-leave si Tala sa trabaho sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Hindi dahil kailangan, hindi dahil required, kundi dahil gusto talaga niya. Pumunta siyang mag-isa sa tabing dagat sa loob ng isang linggo. Dati, iisipin niya itong kakaiba at nakakalungkot na desisyon. Pero ngayon, sa pag-iisa niya, walang lungkot o takot. Mayroon siyang kalayaan para pumili, may katahimikan. Naroon ang sarili niya. Nakaupo sa buhangin sa tabing dagat ng isang probinsya. Habang umiinom ng kape,
Nahuli ni Tala ang sarili niya, na hindi na nakaraan ang iniisip, kundi ang hinaharap. Hindi na tungkol sa pagtataksil, o mga kaso, o kung sinong nawalan ng magkano. Iniisip niya kung ano ang personal na gusto niya. At napagtanto niya na marami siyang gusto. Gusto niyang tapusin ang kursong 2 taon na niyang ipinagpapaliban. Gusto niyang lumipat sa mas magandang trabaho. Gusto niyang matutong magmaneho ng buong kumpiyansa. Gusto niyang, balang araw, baka pwede ulit umibig, pero hindi na nang nakapikit ang mga mata. Gusto niyang mabuhay na hindi humihingi ng pahintulot para maging masaya. Pagka-uwi niya, binuksan ni Tala ang laptop niya at nag-submit ng mga dokumento para sa kurso na gusto niya. Makalipas ang 1 buwan, natanggap siya. Makalipas ang 2 buwan, inalok siya ng bagong posisyon sa isang malaking kumpanya. Mas mataas, mas interesante, na may sahod na noon ay pinapangarap niya lang. Minsan pakiramdam niya, naramdaman din ng mama niya, na ganito ang mangyayari. Hindi man ang buong detalye, pero sa kabuuan, na kapag nakalaya siya mula sa kasakiman ng iba, sa kasinungalingan, at kontrol, magsisimula siyang lumago, mabilis, malaya, at punong-puno ng lakas. Sumapit ang kanyang kaarawan. Binili ni Tala ang isang malaking bouquet ng mga puting asters, paboritong bulaklak ng kanyang ina, at nagpunta sa sementeryo. Matagal siyang nakatayo sa tabi ng malinis na lapida, kung saan ang larawan ni Lourdes ay nakatingin ng kalmado at nagmamatyag. Nagawa ko na, mahinang sabi ni Tala. Hindi naging mabilis, hindi naging perpekto, pero nagawa ko, at nangangako po ako. Wala nang makakapagpaduda sa kakayahan ko. Pinaikot ng banayad ng hangin ang laso sa buke ng mga bulaklak. Ngumiti si Tala na may halong kaunting lungkot. Pabalik. Hindi agad siya umuwi sa bahay. Naglakad-lakad muna siya sa Roxas Boulevard, kung saan nakaharap ang kondo ng kanyang ina. Kaluskos ng mga dahon ang maririnig sa daan. Ang hangin ay parang sariwa at may dalang bago. Hindi dahil nalimutan na ang nakaraan. Hinding-hindi makakalimutan iyon. Simpleng hindi na lang ito kasing sakit tulad ng dati. Pag-akyat ni Tala sa kondo, sinalubong siya ng liwanag mula sa lampshade sa pasilyo, ng katahimikan, at presensya ng isang matatag at tunay na tahanan. Hinubad niya ang jacket niya, tiningnan ang sarili sa salamin, at napansing malaki na ang pinagbago niya. Iba na ang tingin ng mga mata niya. Mas tuwid na ang likod niya. May nakita siya sa mukha niya na wala roon noon. Isang kalmadong lakas. Sa ibabaw ng lamesita malapit sa salamin, nakapatong ang sobrang galing sa mama niya. Matagal nang pinaplano ni Tala na itago ito ng mabuti. Pero hindi niya lang magawa dati. Kinuha niya ito. Dahan-dahang hinaplos ang sulat kamay ng ina gamit ang kanyang mga daliri, at inilagay ito sa pinakamataas na drawer. Hindi bilang isang alaala ng pighati, kundi bilang isang leksyon. Pagkatapos ay lumapit siya sa bintana, at binuksan ito ng maluwang. Pumasok ang malamig na hangin ng gabi, ang mga tunog ng mga kotseng nagdadaan, ang boses ng malaking syudad na patuloy sa buhay. At hindi kailanman nalaman ang malaking giyerang nangyari sa loob ng mga pader na ito. Huminga ng malalim si Tala. Naiwang mag-isa ang mga taong sakim sa sarili nilang kasakiman. Samantalang si Tala, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ay naiwang mag-isa kasama ang sarili niya. At napagtantong hindi ito kalungkutan. Isa itong kalayaan.